Sa pangalan po ng dakil ng Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At dito po tayo sa dalawang bahagi na kung saan ang mga ebanghelyo na nakatakda sa bawat gawain ay ating binabasa at binibigyan ng buhay. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi ko sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11. Tatapos si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. At pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At sa inyo po at siya ay tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. At nang mailagay niya sa gitna, ay sinabi niya nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya. Sa kautosan niya ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang inyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi at siya'y sinusubok upang sa kinalay may maisumpong sila. Datapwat, imuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat ang sila'y mga patuloy ng pagtatanong sa kanya ay umulat siya at sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa at sila nang ito'y kanilang marinig ay nagsialis na isa't isa na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang mga babae sa kinaroon nito sa gitna. At umulat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroon? Wala pa kang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Pumayo ka ng iyong lakad mula ngayon. Huwag ka nang magkasala. Ganito po ang senaryo ng kwentong ito. Habang nagtuturo ang ating dakilang Panginoon, andyan naman yung mga eskriba at mga Pariseo. Sino-sino po ba yung mga eskriba? Ang mga eskriba, yun yung mga nakakaalam ng mga kasulatan. Ang mga Pariseo, sila ang tagapagtanggol ng mga kautosan, pero hindi sila involved sa pagsunod. Ibig sabihin, kumbaga, ang Pariseo, yung tinatawag na ipokrito o plastic, na alam nila yung kasulatan, pero ayaw nilang sumunod. Ngayon, ano ang ginawa nila? May nahuli sila, kasalukuyan mismo na yung babae nahuli sa pangangalo niya. Ano yung pangangalo niya? Ang pangangalo niya ay, halimbawa, yung babae pumitid na sa isang lalaki sa makatuwid sa kanyang asawa at nakipagrelasyon siya sa iba, ang tawag doon o magiging kasalanan ng babae, pangangalo niya. Katulad naman yan sa paglilingkod. Halimbawa, nakakumit tayo kada Sabado, andito tayo sa templo para makinig ng Ebanghelyo. Pero kung dumating yung Sabado, hindi tayo dumako ng templo, may kasalanan na rin tayo ng pangangalo niya dahil naagaw yung atensyon ng iba. Sa halip na nakiisa tayo sa Panginoon, nandun tayo sa labahan, nandun tayo sa trabaho. Yun po ang isang halimbawa ng pangangalo niya. Ngayon, anong nangyari? Yung mga eskribas at Pariseo, mahigpit. Kapag sila'y may nahuli, susundin agad yung kautosan. Yung batas sa kautosan ni Moises, anong nakasulat? Batuhin hanggang sa mamatay. Ibig sabihin, meron silang pinagbabatayan na kautosan. Ngayon, anong ginawa ng ating dakilang Panginoon? Yumuko siya, sumulat sa lupa. At pag unat ng kamay, pagkaroon niya, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, ang siya unang bumato.
Ngayon, kung aralin natin, lahat naman sila may mga kaina. Lahat naman sila narinig ang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Maging yung tinuruan niya, maging yung eskriba, maging yung parisiyo, ay nagsialisa sa makatuwid. Tinatanggap nila sa kanilang sarili na sila ay makasalanan. Sa totoo lang po, pagamat mag-isa na lang ang ating dakilang Panginoon at yung babaeng nahuli sa pangangalunya niya, kung titingnan po natin, nauunawaan ng mga eskribas at parisiyo na bagamat sila yung pinatutungkulan na walang kasalanan ang unang umato, lahat sila ay para na rin nilang inako na sila ay makasalanan dahil lahat sila ay nagsialisan. Ano nangyari? Ang natira na lang ang ating dakilang Panginoon at yung babaeng nahuli sa pangangalunya. Pero ito po ang maganda, na kahit pa ng ating dakilang Panginoon na nagsabi, ang sino man walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato. Imula doon sa matanda, wala sa kanilang bumato dahil may kasalanan. Hanggang sa kabataan, hindi rin sila humatol. Pero nung dumating ang punto na ang ating dakilang Panginoon na lang at ang babae, kahit ang ating dakilang Panginoon wala siyang kasalanan, hindi niya inilagay ang paghatol agad sa babae. Kundi, inikayat niya pa na huwag nang magkasalang muli. Hindi ba napakaganda ng opportunity na ibinibigay sa atin ng Diyos? Pero ano po ang nangyayari sa buhay natin ngayon? Hindi ba kapag may nahuli tayong nagnanakaw, kapag may nahuli tayong nag-agrabyado, barangay agad. Gusto natin makulong agad. Pero sa pamantayan ng Diyos, kahit na si Kristo, hindi siya humatol, tayo. Hayaan mo yung mabulok sa bilangguan. Ganyan ang pamantayan ng tao. Kaya kung titingnan po natin dito mga kapatid, ang itinuturo sa ating aral dito, wala sino man sa atin ang binibigyan ng karapatan humatol sa kapwa. Dahil kahit ang ating dakilang Panginoon man, hindi siya humatol sa nagkasala ng pangangalunya. Gumawa ng halimbawa ang ating dakilang Panginoon nang sa ganun, ituro sa bawat isa sa atin na kinakailangan natin matutong magparaya, matutong magpatawad, matutong magpigil o magtimpi at hindi gumawa ng isang aksyon na alam natin ikapapahamak natin. Kasi lahat naman tayo may kasalanan. Kaya nga ang tao may tinatawag na bad side at good side. Ngayon kung halimbawa nakapupos ka lang sa bad side ng isang tao, hindi mo tinitingnan ang good side, ang ibig sabihin niyan, kumatol ka na. Dahil ang tinitingnan mo na, masama siya. Ngayon kung titingnan po natin, sabi nga, bago mo tingnan ang buwing ng iyong kapatid, tingnan mo muna ang katahilan na naririyan sa iyong mga mata. Mga mata yan ha, dalawang mata yan. Bago tayo magpintas, bago tayo magtuna sa kanino man sa atin, tingnan muna natin ang ating sarili. May puna din ba sa atin? Kasi po, itong bibig po ang nagtapahamak sa atin. Nandiyan ang maliit na bagay na pinaglilingas ng impyerno ang dila. Kaya, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon. Nagbigay siya ng halimbawa ng maging mapagpigil. Kahit ang ating dakilang Panginoon, in-apply niya sa sarili yan yung pagiging mapagpigil. Hindi niya hinatulan yung babae, kundi binigyan niya pa ng chance. Tayo pong tao, kapag nagkasala, kulong agad. Yan ang gusto natin. Pero, kung tayo po ay nasa ilalim na ng katuruan, ng pamamahal,
hinala mula sa mga kasulatan na ating napapakinggan, dapat marunong na po tayong magpakumbaba, marunong na tayong magparaya, marunong na tayong umunawa sa isa't isa. Kasi po, ang tinuturo dito ng ating dakilang Panginoon, ay ito po, iba po kasi ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng tao, kapag ninakawan ka, iahaglan mo agad sa barangay, akusahan mo agad para ikulong. Yan ang pamantayan ng tao, dapat magsapir agad siya ng pagkakasala niya. Pero sa Diyos hindi, ibigyan ka pa ng chance na baguhin mo ang iyong buhay. Kaya nga, yung mga makasalanan, pinapahaba ang buhay para masumpungan niya yung tinatawag na pagsisisi. Alin taga ang nasusunod natin sa buhay natin? Yung sarili nating kalooban, na tayo ay hindi pa natin nakikilala si Kristo, o yung aral na binigay na halimbawa ni Kristo na matuto tayong tumanggap na bagamat nagkamali ang ating kapwa sa atin, handa tayong magpatawad. Kasi po, kung titignan natin, yung Parisiyo at mga Eskriba, alam nila yung mga kautusan, kaya nga sinasabi nila, hatulan ang babaeng yan, patayin sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato. Sentensya yun. Pero ang ating dakilang Panginoon, ipinaunawa sa kanila na ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Kung titignan natin, yung Eskribas, Parisiyo, bagamat sila'y mga ipokrito, pero meron din unawa. Dahil napagtanto nila sa kanilang sarili na sila'y pakasalanan, kahit isa hindi dumampot ng bato para patayin yung babae na huli sa pangalan niya. Ibig sabihin, handa rin silang makinig ng sinasabi ng ating dakilang Panginoon, bagamat sila'y tagapagtanggol ng mga kautusan, pero nirespeto nila ang sinabi ng ating dakilang Panginoon na nakinig sila at pinagkiramdaman nila sa kanilang sarili, ay hindi ko pala sa piling hatulan, ako rin pala ay makasalanan din. Kaya kung titignan po natin, ang itinuturo dito, yung batas na ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon na dapat matuto tayong umunawa sa mga sitwasyon na nangyayari sa ngayon. Na hindi agad natin hahatulan ang ating kapwa, kundi ipagpasalamat na lang natin dahil nakalagpas na tayo sa mga problema. Kumbaga, palawakan lang naman yan ang unawa. Kasi po, ang tao po kasi, kapag galit kasi ang isang tao sa kapwa, ang kinabukasan, galit yan, pero ang turo ng ating dakilang Panginoon na sabi nga, huwag ninyong palulubugan ng galit. At kung sakali man tayo may galit sa kapwa, dapat hindi na abutin mamayang gabi. Ngayon pa lang, sabi ko, makipagsuli, kasi siya ka na brother. Dapat ganun. Ang umiral. Kasi po, kaagaw ng pag-ibig yung galit, hindi siya makatira dyan sa puso natin dahil umitira yung galit. Dapat, ang iralin natin sa ating sarili yung pag-ibig at pagpapahalaga sa bawat isa. Kung tayo po ay inaaralan dito ng Ebanghelyo, kung tayo ay naging katulad ng Parisiyo na inato ang kanyang sarili na makasalanan, pasalamat tayo. Kung tayo naman ay ina-apply natin sa ating pamumuhay, na sabi nga, hindi na ako ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo. Pag ipinamumuhay na natin si Kristo, ang sinasabi ni Kristo, ako rin ay hindi hahatol sa iyo. Dapat po, ang nasa isipan natin, huwag tayong umatol sa ating kapwa. Kundi, ituro ng ating dakilang Panginoon, idalangin natin ang mga nagsisikosi sa atin. Ibig sabihin, kung may problema ka sa kapatid mo, idalangin mo na lang siya. Huwag mo na siyang paratangan. Yan ang turo ni Kristo. Ibigin mo ang inyong kaaway at idalangin mo ang sa inyo'y nagsisikusi. Sa makatuwid, kung iyan ang nalanahan sa ating puso at ipanalangin yung mga taong
nasa loob ng mga pagsubok o ng mga problema, nandyan si Kristo sa puso natin. Pakiramdaman natin siya. Siya ang kigilos niya. Or kay natin ang sariling kalooban. Kinakailangan umiral si Kristo. Dahil kapag nandyan si Kristo sa ating puso, masasabi din natin sa ating sarili, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Huwag ka na magkasala muli. Magmupuan ka na. Yan ang gawin natin halimbawa sa ating buhay. Kung si Kristo ang nananahan sa ating puso, ang sasabihin din natin, huwag ka nang magkasalang muli. Lumakad ka. Hindi ba ga? Napakaganda kung iyan ang gawin natin halimbawa sa ating mga sarili. Maabot ng ating unawa. Kaya pinakailangan, palawakin natin yung unawa natin. Katulad ni Kristo, na pinalawak niya ang kanyang unawa na hindi siya humatol sa babae na nahuli sa pakikiapin, kundi binigyan niya pa ng chance na magsisi at magbaliglo sa Diyos. Yan po yung aral na mabibitbit natin sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Kaya po, siyasatin natin ang ating sarili. Ano pa ba yung mas higit na nananaig sa buhay natin? Kalooban ng Diyos, kalooban ni Kristo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, o sarili nating kalooban. Kung umiiral pa lang sa ating sarili, ang sarili nating kalooban, wala po dyan si Kristo. Kung umiiral po ang kalooban ni Kristo, ang mga sitwasyon na kapag may nagkasala sa ating kapatid, ang gagawin natin yan, ipapanalangin natin sila. Dahil, magandang bagay yun, nagagawin mo sa iyong kapwa, ang idalangin sila, yung mga nagsisiusig sa akin. Turo yan ni Kristo, hindi yan galing sa akin, kaya i-apply natin sa akin pang-araw-araw na pamumuhay. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga karaingan, kailangan ma-inulog po natin sa Diyos at ipagkalog sa atin ang katiwasayan ng ating kapag-iisip, ng ating kaluluwa, ng ating kalooban. Sa ngalan ni Kristo, magandang umaga po sa atin.